Ganyan lang tayo sa ating paboritong Kim Pao couple. Ako nga senior, so very sad pag walang makita sa kanila kung saan na sila. But what can we do? They're just human being too, and we are just their fans. Dapat understanding and supportive always. Basta hindi lang sila maghiwalay at alam natin kahit sa ating own imagination or our own dilulu talagang magkasama sila sa festive holidays natin. Masaya na ako dyan dahil I am so much for happiness of Kim. Just like our own daughter, magpakamama na kami kay Kim kasi kulang siya pagmamahal ng mama niya. So kami mga seniors are always including her in our prayers always. Thank you for love and understanding sa Kim Pao. Yes, maraming salamat po sa komento, Ginang Eliza Lim. And happy New Year po sa iyo at sa inyong buong pamilya. Yes, ganyan lang dapat mga kakimpaw. Positive lang tayo, 'di ba? Alam naman natin na magkasama si Kim and Paula Avellino na sumalubong po ng bagong taon. So kahit hindi po sila nagpaparamdam, at least 'di ba? Kampante lang tayo and base ang nag-aantay ng mga paayuda na meron po sila. And since wala nga pong mama si Chinita Princess, alam kong maraming nagmamahal sa kanyang mga mama katulad niyo po. 'Di ba? Ang daming nagpe-pray sa kanya and ramdam ko naman po yun para kay Kim and kay Paolo Avellino. Ang daming prayer warriors for Chinita Princess kaya hindi po siya pinababayaan din ng may kapal. So maraming salamat sa komento, Ginang Eliza Lim. God bless po sa inyo and mabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic po na nakahalap natin sa araw na to. Unang araw po ng 2026. At unahin natin pag-usapan itong post for Kim and Paolo Avellino. Sabi dito, kapamilya A-list star of 2025. This year, muli nating mamarkahan daw ang mga kapamilya stars na sa tingin namin ay nararapat mapabilang sa aming kapamilya A-list star of 2025. Ang mga kapamilyang nagpakita ng galing sa kanilang talento, mapa TV, movie, music at iba pa ngayong taon. Mga kapamilya star na naging matunog ang pangalan sa social media, kapamilya may K na K dahil sa mga naglalaking endorsements nila this year. Note, this is our page, personal pick for top 10 and not an official pick by the network or company. Nangunguna si Vice Ganda, pangalawa si Kim Chu, pangatlo Coco Martin, pangapat si Catherine Bernardo, panglima si Ann Curtis, 6 Joshua Garcia, 7 Don Bell, 8 Daniel Padilla, 9 Maris Racal, and pang-10 si Paolo Avellino. So for 2025 records, Paolo gained almost 100k new followers on IG, standing at 1.395 million followers. Biggest endorsements such as Choking, Hyundai, Salon Pass, and many more. Mila will make it disappear, currently the second highest grossing Filipino film of the year, earning 170 million plus worldwide. The Alimay premiered on Prime Video PH, dominating the number 1 spot for almost 8 weeks and still currently number 2 after its run. One Viewer's Choice Award for Favorite Actor at the Content Asia Award 2025 together with Kim Chu received the German Moreno Power Tandem Award at 38 PM PC Star Award for Television. At for Kim Chu naman, Kim gained almost 150k new followers on IG, standing at 12.866 million followers. Biggest endorsements such as Choking, Bill Is, Glutazi, and many more. Mela will make it disappear currently at the second highest grossing Filipino film of the year, earning 170 million plus worldwide. The Alibi premiere, ganun pa rin po sa binasa natin. Tapos one Viewer's Choice Award for Favorite Actress at the Content Asia Award 2025 together with Paolo Avellino. Served then the German Moreno Power Tandem Award at 38 PMP Star Award for Television. Received a 20-year Loyalty Award for Star Magic. Appeared for TZ, Candler 100 Most Beautiful Places of 2025. Being main host of the current number 1 noontime show at Showtime. So yan po yung mga naging achievement ni Kim for 2025. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin naging post ni Eric John Salot tungkol kay Kim Chu at sa JM Piang na kung saan ay ano daw kaya kung magkaroon ng collab in 2026. Pasabog daw ito. Sabi niya dito,
How about a Kim Pao and JMPM collab in 2026? Pasabog ito for sure. So, mangyari kaya ito mga kakimpaw? Kasi noon pa man ay nire-request na po ng mga fans ng JMPM na magkatrabaho or magka-work nga or magka-collab si Kim and si Paolo Avellino. So, since may alam po si Eric Jansalot sa management po ng ABS-CBN. So possible nga kaya na magkaroon ng big collaboration ang Kimpaw sa JM Piang. Nako for sure pasabog ito mga kakimpaw at ngayon pa lang i-claim na po natin mga kakimpaw na mangyari ito kasi malaking blessing ito for Kim and kay Paolo Avellino. Ngayon pa lang congratulations na sa kanila, no? Totoo, sobrang lakas ng hatak ni na Kim Chiu at Paolo Avellino na kahit mga may edad na, hindi maiwasang kiligin sa kanila. Iba kasi ang dating ng chemistry nila. Hindi pilit, hindi OA, pero ramdam na ramdam. Una, natural ang kilos at titig nila sa isa't isa. Hindi lang siya basta love team na scripted, may lalim ang koneksyon na nakikita ng mga manonood. Kahit simpleng eksena o interview lang, may kilig factor na agad. Ito yung class ng chemistry na tumatago sa screen at na-appreciate kahit ng mas mature na audience na sanay na sa maraming kwento ng pag-ibig. Ikalawa, relatable ang energy nila. Hindi sila yung tipong puro pa-cute lang. May halong lambing, respeto at maturity. Kaya pati matatanda, nakakita ng sarili nilang karanasan sa kanila. Para bang pinaalala nila na kahit anong edad, pwede pa rin kiligin, umasa at maniwala sa pagmamahal. Ikatlo, husay nila bilang aktor. Dahil pareho silang magaling umarte, mas nagiging kapani-paniwala ang emosyon. Hindi lang kilig ang dala, kundi pati lalim ng kwento. Kaya mas tumatama sa puso ng iba't ibang henerasyon. Sa huli, masasabi talagang rare ang ganitong tambalan. Hindi lang pang bagets ang appeal ni na Kim at Paolo, pang lahat. At marahil iyon ang tunay na sukatan ng lakas ng isang love team kapag pati ang mga matatanda napapangiti, napapailing at napapasabing, ay nakakakilig pa rin pala. Ang pelikulang My Love Will Make You Disappear ni na Kim at Paolo ay nagkaroon ng mataas na box office performance. Kumita ito ng mahigit 12 members sa opening day at umabot ng humigit 40 members sa loob ng ilang araw sa mga sinehan sa Pilipinas at abroad at naging trending online dahil sa positibong reaksyon ng manood. Maraming mga manonood at kapwa-artista ang humanga sa chemistry nila sa pelikula. Ramdam ang patunay ng kilig at dami ng reactions sa social media. Ang mga sikat na kababayan tulad ni na Angelica Panganiban at Bella Padilla ay nag-share ng suporta at sinabi ring bagay at efektibo ang tambalan nila. Ayon mismo kay Paolo Avellino, nag-react siya sa mga eksena dahil kailangan talagang totoo ang nararamdaman para kapani-paniwala sa mga manood. Ibig sabihin, hindi puro dramatics lang, kundi may natural na connection sa mga eksena. Hindi lang dahil maganda ang chemistry, kundi dahil may kwento ang pelikula na relatable sa maraming edad. Hindi puro kabataan lang. Iba ang klaseng energy at respeto sa isa't isa ng mga bida, magaling at mahusay silang umarte, kaya ramdam ng audience ang kilig na higit pa sa love team lang. May mga threads at posts online na nagsasabi na kahit private at low-key ang ilang mga sightings nila together, hindi sila mukhang pilit o artificial. Para sa iba, mukhang natural at comfortable ang aura nila. Reddit, sa madaling salita, ang balitang kinikilig ang matatanda sa kanila ay hindi lang usapang fan hype. May datos sa box office at social media buzz na nagpapakita na talagang naging malakas at positibo ang appeal ng tambalan ni na Kim at Paolo. Ang kilig ay hindi limitado sa kabataan. At dahil magaling silang magsama sa screen, ramdam ito ng iba't ibang edad ng audience. Ang balitang ito ay malinaw na patunay na hindi ordinaryong tambalan ang Kim Chiu at Paolo Avellino. Sa panahon ngayon na mabilis magsawa ang mga manood at marami ng love teams ang dumaan, bihira ang nagkakaroon ng cross-generational appeal, yung tipong hindi lang kabataan ang naaliw, kundi pati mga magulang, titos, titas, at maging lolos at lolas. Kaya kapag sinabing kahit matanda kinikilig, malaking bagay iyon. Una sa lahat, ang kilig nila ay hindi pilit. Hindi ito yung kilig na umaasa lang sa pa-cute, pa-sweet, o scripted na galawan. Ang sa kanila ay tahimik pero malakas, isang tingin, isang ngiti, o simpleng eksena lang, ramdam agad ang koneksyon. Ito ang klase ng kilig na mas naintindihan ng mas mature na audience dahil mas totoo, mas may lalim, at mas malapit sa totoong karanasan sa buhay. Ikalawa, pareho silang may maturity bilang artista. Si Kim Chiu ay matagal na sa industriya at dumaan na sa iba't ibang klase ng role at pagsubok. Si Paolo Avellino naman ay kilala sa lalim ng pag-arte at pagiging seryoso sa kanyang craft.
Kapag pinagsama ang dalawang ganitong klaseng aktor, ang resulta ay hindi lang kilig kundi emosyon na may bigat. Kaya kahit matatanda, na-appreciate sila dahil hindi ito pambata lang kundi may laman. Ikatlo, nakaka-relate ang maraming tao sa kanilang dynamics. Hindi sila mukhang nagmamadali, hindi rin mukhang pa-impress. May respeto, may espasyo at may natural na comfort sa isa't isa. Ito ang klase ng relasyon, totoo man o on-screen lang, na gustong makita ng mas mature na audience. Para sa kanila, ang kilig ay hindi na tungkol sa pabonggahan, kundi sa katahimikan at sincerity. Ikaapat, ang reaksyon ng matatanda ay parang paalala na walang edad ang kilig. Sa mundong puno ng problema at bigat ng responsibilidad, ang makita ang ganitong klaseng tambalan ay nagbibigay ng saya at nostalgia. Para bang sinasabi ng Kim Pao, pwede ka pa rin ngumiti, umasa at kiligin kahit ilang taon ka na. At yon ang dahilan kung bakit tumatagos ang appeal nila. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang simpleng fan reaction. Isa itong indikasyon ng lalim ng epekto ni Kim Chiu at Paulo Avellino sa publiko. Hindi sila umaasa sa chismis o hype. Ang chemistry nila ang mismong nagsasalita. At kung pati matatanda ay napapangiti at napapakilig, ibig sabihin lang nito, may ginagawa silang tama at may something sa tambalan nila na bihira na makita ngayon. Sa huli, masasabi talagang panglahat ang Kim Pao, hindi lang pangkilig, kundi pang puso. May ilang mahahalagang dagdag na punto pa na pwedeng idagdag sa balitang ito tungkol sa lakas ng hatak ni Kim Chiu at Paulo Avellino, lalo na kung bakit kahit mas matanda ay kinikilig sa kanila. Una, simbolo sila ng evolved love team. Hindi na sila nakahon sa tipikal na konsepto ng love team na kailangang laging magkasama, laging sweet sa harap ng camera, o umaasa sa intriga. Ang Kim Pao ay halimbawa ng tambalang nakasentro sa kalidad ng proyekto at lalim ng emosyon, kaya mas nirerespeto sila ng mas mature na audience. Ikalawa, malaki ang papel ng teaming sa tagumpay nila. Pareho silang dumating sa puntong alam nila kung ano ang kaya at gusto nilang ipakita bilang artista. Dahil dito, mas kalmado, mas totoo, at mas kontrolado ang kanilang galaw. Isang bagay na madaling makuha ang simpatiya ng matatanda na mas pinahalagahan ng authenticity kaysa pabonggahan. Ikatlo, nagiging tulay sila ng iba't ibang henerasyon. May mga kabataang kinikilig, may millennials na relate, at may mas matatanda na naantig. Ibig sabihin, nagiging shared topic sila sa loob ng pamilya, isang bihirang epekto sa entertainment ngayon. Hindi lang sila pinapanood, pinag-uusapan sila sa hapagkainan at sa social gatherings. Ikaapat, nakakatulong ito sa imahe ng lokal na pelikula at teleserye. Kapag ang tambalan ay may kakayahang humatak ng mas malawak na audience, mas tumataas ang interes sa panonood ng Filipino projects. Sa ganitong paraan, hindi lang sila basta kinikilig moments, nagiging ambag sila sa muling pagbangon ng interes sa lokal na entertainment. Ikalima, patunay ito na buhay pa ang romansa sa modernong panahon. Sa gitna ng mabilis na mundo ng social media at instant content, ang tagumpay ng Kim Pao ay nagpapakita na may puwang pa rin para sa slow burn romance. Yung unti-unti, tahimik, pero tumatagal. Ito ang klase ng romansa na mas na-appreciate ng mas mature na audience. Sa kabuuan, ang maidagdag sa balitang ito ay hindi lang tungkol sa kilig. Ito ay tungkol sa impact, representasyon, at lalim ng tambalan ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Ang kilig na umaabot hanggang sa matatanda ay senyales na may puso at katotohanan ang ipinapakita nila. At yun ang dahilan kung bakit papatuloy silang sinusubaybayan ng marami.